Noong April ng 2024, dinala ng Estados Unidos ang Typhoon Mid-Range Missile System sa Pilipinas para sa joint military exercises kasama ang mga sundalong Pilipino. Bagamat hindi pa ito ginamit sa mga pagsasanay, nanatili ang missile system sa bansa hanggang ngayon na kinakatakutan naman ng China. Bakit tila ba hindi mapalagay ang China sa pagkakaroon ng missile system ng Amerika sa Pilipinas? Gaano kalakas ang mga ito at ano ang magiging epekto nito sa China? Yan ang ating aalamin. Mula sa makabagong teknolohiya ng US military, ang Typhoon ay isang sistema na kayang magdala ng cruise missiles na direktang makakatarget ng mga lugar sa China. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng armas sa Pilipinas ay isang malakas na simbolo ng alyansa ng bansa sa Estados Unidos. Ito ay isa ring malinaw na pahayag ng kanilang intensyon na depensahan ang Pilipinas mula sa mga potensyal na banta ng China. Paano gumagana at gaano kalakas ang missile system? Ang Typhoon Missile System ay isang makapangyarihang sistema ng armas na ginagamit para sa long-range defense. Sa pamamagitan ng advanced radar technology at guided missile interceptors, kayang tumbukin ng Typhoon ang anumang papasok na banta mula sa himpapawid tulad ng mga ballistic missile, jet fighters o cruise missiles. Ang lakas ng Typhoon ay hindi lang makikita sa kapangyarihan nitong sumira ng mga target. Ang pinakamatindi pa ay kaya nitong mapigilan ang sino mang magtangkang pumasok sa Pilipinas nang hindi nakikita o nadedetect. Ibig sabihin, ang anumang pagtatangka ng China na guluhin ang seguridad ng Pilipinas ay agad na mapipigilan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea o West Philippine Sea, naging mahalaga para sa Estados Unidos na masiguro ang depensa ng Pilipinas. Ito ay dahil sa agresibong aksyon ng China na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga barko at nagtayo ng mga artificial islands sa mga bahagi ng karagatang inaangkin ng Pilipinas. Ang missile system na ipinadala ng US ay hindi lamang para sa proteksyon ng bansa, kundi para rin ipakita sa China na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Ang presensya ng mga makabagong armas tulad ng Typhoon ay isang malinaw na mensahe na anumang banta sa seguridad ng Pilipinas ay direktang haharapin ng Estados Unidos alinsunod sa kanilang Mutual Defense Treaty. Implikasyon sa tensyon sa WPS, ang pagkakaroon ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay hindi nagustuhan ng China. Sa katunayan, noong Setyembre 19, 2024, nanawagan si Lin Jian, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, na agad na alisin ng Estados Unidos ang missile system na ito. Ayon sa kanya, ito ay hindi lamang isang malinaw na provocation, kundi nagdadala rin ng mas malalang tensyon sa rehiyon. Binanggit niya na ang patuloy na presensya ng missile system ay nagpapataas ng arms race at nagbabanta sa kapayapaan at seguridad sa Asia-Pasipiko. Maraming mga agresyon at komprontasyon na ang ginawa ng China sa Pilipinas. Noong nakaraang taon lamang, ilang beses nang nagkagit-gitan sa gitna ng karagatan ang mga barko ng Pilipinas at China na ikinabahala naman ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Mga bansang may kanya-kanya ring inaangkin sa mga bahagi ng karagatan. Ang pagkakaroon ng missile system ng US ay isang proteksyon hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para rin sa kalayaan ng paglalakbay at seguridad ng mga rutang pandagat sa buong rehiyon. Implikasyon sa US-China tension. Ang presensya ng missile system ay nagpapalala ng tension hindi lamang sa Pilipinas at China, ngunit lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at China. Para sa Estados Unidos, mahalaga na manatiling dominante ang kanilang military presence sa rehiyon upang pigilan ang China sa pagkontrol ng buong South China Sea. Subalit, sa pananaw ng China, ang deployment ng Typhoon ay isang agresibong hakbang ng US para masiguro ang kanilang military superiority sa rehiyon. Ayon kay Lin Jian, nagiging hellbent ang Amerika sa pagdadala ng mas maraming armas sa Asia. At ito ay nagdudulot ng isang hindi balanseng strategic na sitwasyon na maaring humantong sa mas malaking sigalot. Ipinakita ng China ang kanilang mariing pagtutol dito at sinabi ni Lin Jian na ang kanilang bansa ay walang ibang gagawin kundi subaybayan ang mga kaganapan at gagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang seguridad at mga interes.
Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo noong Hulyo sa kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi na ang presensya ng missile system sa Pilipinas ay hindi banta sa China at hindi ito magdudulot ng destabilization sa rehiyon. Ang demand ng China at tugon ng US, nanawagan ng China na tanggalin agad ng Estados Unidos ang missile system mula sa Pilipinas, isang hakbang na ayon kay Lin Jian ay magpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ayon sa kanya, kailangang itigil ng Amerika ang pag-uudyok ng military confrontation at iatras ang kanilang mga plano sa deployment ng armas. Subalit, ang Estados Unidos ay nananatiling matatag sa kanilang desisyon. Ayon sa kanila, ang kanilang hakbang ay bahagi ng mga naunang kasunduan sa Pilipinas at hindi isang direktang aksyon laban sa China. Dagdag pa rito, inihayag ng US Army na maaaring tanggalin ang sistema sa Setyembre, ngunit ito ay depende sa sitwasyon ng seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga panggigipit ng China, pinaninindigan ng Estados Unidos at Pilipinas na ang pagkakaroon ng missile system ay hindi lamang para sa seguridad ng bansa, kundi para rin masiguro ang kalayaan ng paglalakbay at kalakalan sa South China Sea. Ibinahagi rin ng dalawang bansa ang kanilang patuloy na pagbatikos sa mga agresibong hakbang ng China sa karagatan, tulad ng pagtatayo ng mga artificial islands at militarisasyon ng mga teritoryo na inaangkin din ng iba't ibang bansa. Hindi lamang Pilipinas at China ang apektado ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang mga bansang Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay may kani-kaniyang inaangking teritoryo rin sa South China Sea at ang anumang paggalaw ng China at US sa rehiyon ay may malawakang epekto sa kanilang seguridad at ekonomiya. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsubok ng mga bansang ito na magkaroon ng maayos na diplomasya habang hinihintay ang magiging direksyon ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansang may pinakamalakas na military forces, US at China. Habang mas tumitindi ang usapin tungkol sa missile system ng US sa Pilipinas, nagiging mas malinaw na ang bansa ay nasa sentro ng isang masalimuot na sigalot sa pagitan ng dalawang superpowers, Estados Unidos at China. Ang Typhoon missile system ay hindi lamang simbolo ng alyansa ng Pilipinas at US. Ito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit sa bawat hakbang na ito, mas tumitindi rin ang tensyon sa West Philippine Sea, isang rehiyong puno ng kasaysayan ng mga komprontasyon at girian. At sa mga susunod pang panahon, hindi imposibleng magkaroon pa ng mas malalim na hidwaan. Dapat nga bang panatilihin ang Typhoon missile system sa Pilipinas? O dapat nating sundin ang hinihiling ng China? I-komento mo naman ito sa ibaba, huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.